Isinusulong ni Senador Bam Aquino ang pagpasa ng isang mahigpit na batas sa pananagutan sa nuclear energy bago pa man magtayo ang bansa ng kahit isang nuclear power plant. Sa pagdinig ng Senado, tinalakay ang Senate Bill No. 1206 of Philippine Nuclear Liability Act na layong i-update ang lumang batas ng Pilipinas mula pa noong 1968. Ayon kay Aquino, kailangan munang may malinaw na patakaran kung sino ang mananagot sakaling magkaroon ng aksidente o nuclear meltdown. Binigyang diin ng senador na hindi dapat magsimula ang nuclear power kung walang malinaw na proteksyon para sa mamamayan at sa gobyerno. This bill supports the players to come in, 'di ba? Because magkakaroon ng mas malinaw na regime kapag may aksidente, kapag may mga claims and liabilities, mas magiging malinaw. So, this will support the industry to come in. Dagdag pa niya, kahit hindi matuloy ang pagtatayo ng nuclear plant, magiging kapaki-pakinabang pa rin ang batas dahil saklaw nito ang iba pang paggamit ng nuclear technology sa bansa. Sa ilalim ng panukalang batas, magkakaroon ng multi-tiered compensation system. Ibig sabihin may nakahandang pondo para linisin ang kapaligiran at bayaran ang mga maaapektuhan ng aksidente. Layunin din itong hindi mapasan ng taxpayers ang gastos sakaling magkaroon ng nuclear incident. Kasabay ng pagdinig, iniulat ng DOE na may ilang lugar na pinag-aaralan bilang posibleng lokasyon ng nuclear facilities. Ayon kay DOE Director Patrick Aquino, isinasagawa na ang technical evaluation sa Bataan, kabilang ang Bataan Nuclear Power Plant Site, Labrador, Pangasinan, Camarines Norte, Masbate at Palawan. Sa ngayon, isa ang Pilipinas sa may pinakamahal na kuryente sa Timog Silangang Asya na may average na 9 pesos and 86 centavos kada kilowatt per hour. Ayon sa DOE, ang uranium fuel ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 million pesos, samantalang ang katumbas na enerhiya mula sa carbon ay aabot sa halos $800 million. Malaking pagkakaiba na maaaring magpababa ng singil sa kuryente. Bagaman ipinakita ng isang 2024 survey na halos 70% ng mga Pilipino ang pabor sa nuclear energy, sinabi ni Aquino na ang suporta ng publiko ay dahil lang sa pag-asang bababa ang bayad sa kuryente. Yan yung pinakauna sa mga pamilyang Pilipino na mayroon tayong source ng mas murang kuryente. Kaya nagpaalala rin ang senador na hindi pwedeng basta magtayo ng nuclear power plant nang walang pahintulot ng lokal na pamahalaan at mga residente. Ang panukalang batas ay kasunod ng pagpasa noong 2025 ng RA 12305 na lumikha sa PhilAtOm, ang kauna-unahang independent nuclear regulator ng bansa. Target ng gobyerno na magkaroon ng unang operational nuclear power plant sa 2032. Ayon sa mga opisyal, ang pagpasa ng Nuclear Liability Act ang huling legislative gate bago pumasok ang malalaking pribadong kumpanya tulad ng Meralco at Aboitiz sa nuclear energy sector. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa de Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.